Hi guys! So, eto pala ay dating nasa loob ng greenhouse and nilabas ko siya kagabi. Kasi sobrang siyang natutuyuan doon guys. And ano to, ito kasi ay ornamental. So, mahilig talaga sa water itong halaman na to guys. So, rice hull din kasi yung ano nito, soil mix. And kunti lang talaga yung soil mix niya. Ayan, so, itong mga turtle vines ay nabuhay lang talaga yan dyan. So, bari gumapang yan siya dyan. Tapos, ayan, napuno yung pot ng turtle vine. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Yan. So, alam nyo ba, maganda tong turtle vines na to na gawing hanging. So, dati tong freebie lang sa akin. Siguro mga kunti lang talaga to guys. Mga ganito lang, oh. Mga ganyan lang siya nigay sa akin. And before ay variegated to guys, pero ngayon ay hindi na kasi hindi to masyadong naitan dun sa area na napaglalagyan sa kanya. Pero meron ako nitong mga nasa heart pots na tinanim before. So kinuha ko and plano kong magtanim ng panibago dito guys sa pot na to. Ayan, ito. Ihang natin to. And kukunin ko talaga yung variegated niya guys. And ilalagay ko to sa initan kapag stable na siya guys. Kunin ko guys yung nasa heart pot natin. Ayan. Ito siya guys, oh. Tingnan nyo. Sobrang haba na talaga, di ba? Ayan. And kunti na lang talaga yung variegated na natitira sa kanya. Kaya naman pipiliin natin yung variegated. Tapos dito natin siya itatanim. Ayan, kinuha ko lang yung isang gunting ko guys. And yung tweezer na bigay sa atin ni Sis Jamaica. Para yun yung ipanggaganon ko. Para mabilis nating maitanim at maiilalim sa lupa. So pipiliin ko guys yung mga variegated. Ito oh, variegated siya. So para yung tutubo sa kanya guys, dito sa pot na to ay variegated din. Ayan oh. Yan. Pipiliin ko kasi hindi na lahat ng tumubo dito ay variegated. And kailangan na talaga nito guys ayusin na ano na to? Turtle vine. Kasi doon sa area nito hindi to masyadong nababasa. Kasi may puno ng nyog and calamansi. So, di siya nababasa. Ayan, kukunin ko yung mga variegated. Gusto kasi nito guys, para lumabas yung variegation niya, kailangan nasa mainit siya na area. Kapag hindi masyadong mainit yung napaglalagyan sa kanya, nawawala talaga yung variegation niya. Kunti na lang talaga yung variegated dito guys. Ang hirap na hanapin. Yung nandun na mga natira na ganito, kunti na lang. Parang wala na nga ako nakitang var doon. Ito lang yung meron. Yan. Sana maging variegated pa rin to. Kukuha na din tayo guys ng mga non-var. Kasi ilalagay naman natin to sa initan. So, babalik din yung ganda ng variegation nito. Ayan o. Meron pa rin siyang var kahit papano. So, ganyan lang yung pagtanim yan guys. Tapos, after nating maitanim, didiligin na natin siya. Para hindi siya makuluntoy. Makulubot yung leaves niya. Yan siya. Bilis lang naman ito guys mabuhay kasi. Pero alam nyo ba, kung bibili kayo guys ng lash nito sa Benguet, napakamahal. Tapos maganda yung variegation. Grabe guys. Mahal siya. Sobrang init dito ngayon. Masakit sa ulo. Yung init. Kaya dito ko sa labas, sa may puno ng mangga. Ayan. Kahit nga guys, ipatong lang natin to eh. Nabubuhay siya. Basta lagi lang siyang didilig-diligin. Kunti na lang talaga yung variegated guys.
Guys, ito na yung naitanim natin. So, konti lang yung nakuha ko na variegated. So, ito na lang talaga. And may konti siyang non-var na nilagay ko. Ayan, pero mabilis lang naman to guys lumago. So, ngayon ay didiligin natin siya. At ilalagay ko siya doon sa nainitan. Pero medyo shade naman guys. Hindi naman yung mainit talaga. So, ayan. Wash lang tayo ng kamay. Kasi madumi tong pot na nagamit ko. Nasa labas kasi ito guys. Ayan, linisan lang natin. Kasi nasa labas to eh. Nilagyan ko lang ng lupa. Ganyan lang naman guys maglinis oh. Kapag may tanim na. Easy lang naman. Di kasi talaga guys maiwasan. Lalo na kung nasa lupa yung mga halaman natin. Hindi maiwasan na maanuhan sila. Putikan. Ayan. Ayan. So kahit ano lang guys, purong garden soil lang yung nilagay ko dito. Mabubuhay to siya. Dito maarte sa lupa. Kahit puro lupa lang yung ilagay mo, okay lang siya guys. Bilis nito mabuhay. Ayan. At kahit lagi siyang nasa ulanan, walang problema. Ayan. Sasabit natin to guys doon sa gilid sa labas. Ayan. Mabigat to kasi garden soil. So dito. Dito ko siya ilalagay. Pako. Ayan. Dyan muna siya guys. Hindi pala siya shaded dito. Pero okay lang. Hindi yan guys mapapano. Yan. And dito guys. Nilabas ko yung ating mga cactus. Kasi iriripat ko ito. Ayan. Masakit to. Masakit yung tinik niya. Pero plan ko siyang iripat dito sa pot na to guys. Ayan siya. Ayan. And then meron na tong garden soil and rice hull. So ililipat ko siya dito. Ayan. Tapos itong cactus natin na to guys. Ayan. Super lago na niya. And maliit lang talaga yung pot nito. And meron ako ditong propagation na ganito guys. Ayan. Pag-iisahin ko na lang sila guys sa pot na yan, na white, para mas maging lush. And ito kasi guys, bagong putol ko lang to. Ewan ko kung may ugat na. Wala pa. Wala pa siyang ugat. Pero malapit na to umugat guys. Itong iba meron na. Meron na siyang ugat. Yan. Pag-iisahin ko sila. Ito wala pa. Pag-iisahin ko na lang guys para lush yung ating mga cactus sa isang pot na to. And malaki kasi to guys na pot na to. So tama lang na pagsamasamahin ko na lang sila. So ayan, iriripat na natin to. Ayan, dito sa pot na to muna guys. Ito na lang guys yung gagamitin ko. Kasi nasa loob yung color pink na isa. So ayan, ito. Tatanggalin natin yan sa pot niya. Ilipat natin to guys na lupa dito sa kabila muna. Hindi maarte itong ano na to guys. Cactus na to. Pero ayaw niya yung ma-overwater siya. Kasi kapag na-overwater siya ay nabubulok din yung kanyang stem. Yan. Pero pag naagapan nyo naman guys, ay nasisave naman. Pasensya na sa nagagalaw yung mesa na napagpapatungan ko. So ito ay garden soil, pero tingnan nyo guys, ang ganda ng ano niya no. Ganda no. Ayan. Tingnan nyo. Ninda din pala talaga niya guys i-repot kasi tingnan nyo yung yung roots niya. Oh. Palabas na rin yung roots niya guys.
So, hindi ko na yan siya gagalawin. Yung gagawin natin, tatanggalan lang natin to ng soil. Tapos, itatabi natin yung mga bago natin na nakat. Yan. And ingat kayo guys kasi yung ano nito, yung dagta nito ay parang sa lactea. Yung color white na malapot. So ingat para sa mga bata kasi nakakabulag daw yung ganun. So yan. So, kahit nga garden soil lang guys, kayang-kaya niya. Pero mas maigi pa rin na maglagay tayo ng fresh na risal para yung water kapag dinilig ay dire-diretso pababa. Ito, tusok lang natin to. Para mapuno yung ating pot. And makalas na rin ako guys ng space kasi punong-puno na talaga yung greenhouse ko. Kailangan ko talagang mag-repot para maisama-sama yung mga same na variety ng ating mga plants. Marami pa ako nitong propagation nasa rain or shine. Pero ito kasi ilalagay ko sa collection ko. So bali yung mga ibang na-propagate ko nito ay binibenta ko rin guys. Ayan. Ayan na siya. So, lush na siya, diba? So, maganda siyang tingnan kapag lush. Maganda lang guys sa garden soil kapag ginagamit nyo. Hindi siya natutumba. Kasi pwede nyo siyang isiksik. And yung ginagamit ko talaga minsan yung medyo moist. Mas okay yung medyo moist compare sa sobrang tuyo. Kasi ang pangit din ng sobrang tuyo guys. Nakakatulong din yung medyo moist na sa garden soil sa ating mga halaman. Yan, ito ililipat ko siya dito. Marami tayong mga leaf propagation ng Chloe from leaves. Ayan guys, so. Gagawin ko nito ay lipat ko na siguro to ng pot doon sa isa. Dito. Ayan, lagay na natin to dito. Yung mga makukuha nating leaf propagation ng Chloe. Ganyan. So, garden soil din yan, tsaka risal na bulok. Ayan. Ganyan lang. Malalaki na guys yung iba. So, mga leaves lang yan, hinulog ko dito sa mga pot na to. Nung nag-cuttings ako. Tapos, ayan na. Buhay na. Pero, kung hindi nyo guys maiingatan yung mga ganito na leaves, mga leaf propa nyo, nalulusaw talaga. Lalo na kung nauulanan sila. So, ito naman kasi ay hindi to nauulanan. Kaya mas maigi talaga guys kung magko-collect kayo ng mga succulents, cactus. So yung mga medyo masiselan talaga sa ulanan ng mga succulents, huwag nyo ilalagay sa ulanan. Pwede naman, pag-observe nyo lang muna guys. Kasi hindi talaga lahat ng succulents ay nagtatribe sa ulanan. Tingnan nyo to. Paikot. Pero tatayo din yan guys kapag nainitan siya. Ayan na. Diba? Meron tayo isang pot ng Chloe ulit from the propagation. So, ito guys ay ililipat natin dito sa kabilang pot. So, babawasan ko lang yung soil nito para mailagay natin siya ng buo.
At maglalagay tayo ng toppings later. Ayan. Pero kapag kumuha nito guys, dapat maingat tayo kasi matinik. Matigas siya. Ganyanin ko lang guys kasi hindi ko siya makuha. Pero ito guys ay marami tong ano, yung napagtaniman ko nito, maraming raisal. Sakit sa kamay. Ayan. Ayun. So, yan na siya guys. Oh. Yan yung roots niya. Lipat natin siya dito sa kabila. Ayan. Laliman ko lang guys yung lupa nito. Nakalimutan ko guys yung pangalan nito. Alam ko yung pangalan nito, nakalimutan ko lang. Ayan. Maliit lang to nung nabili ko before. Tapos ngayon, malaki na siya. Mag-add lang tayo ng soil. Ayan. So, ayan na guys, yung ating naripat na mga cactus. Yun din guys, yung Big Lactea na yun, niripat ko rin yan. Nilagyan ko yan ng maraming garden soil kasi pansin ko nga sa mga succulents ko maganda nga yung garden soil sa kanila. So, mas lumalaki sila, mas nagtatribe sila guys compare sa rice hull lang yung gamit ko. So, nilagyan ko na talaga sila ng maraming garden soil. Ayan. So, after naman ito nating maripat, ay ilalagay ko na to dun sa lagayan nila dati. So, dun pa rin, nainitan sila guys. Pero hindi ko muna sila didiligin sa loob ng 1 linggo. Ayan. Kasi baka marat naman guys, kasi nagalaw natin yung roots nila. Pero yun guys, kahit diligin na yun, pwede naman siya. Kasi hindi naman yan maarte yung cactus na yan. Nakalimutan ko lang yung pangalan cactus na to. Pero before nung nabili ko to kay Sir Mark, ay may ID yan siya. Ayan siya. Ang ganda ng leaves guys ng kanyang stem. Ayan. Crested cactus. So, ito din. Ayan. Lalagyan lang natin guys ng toppings. Ayan guys. Gamit natin ay pumice stone. So, yung pumice stone lang naman kasi guys, nakakatulong sa kanila na mapaganda natin, and syempre kapag nagdidilig tayo, hindi natatapon yung soil mix. Mas maganda kasi sila kapag may toppings. Mas net silang tingnan at saka presentable. Ayan. Ayan.
And yung isa din guys, lalagyan natin. And bukod sa paggamit guys ng toppings ng panis, yung mga bago natin na tanim na succulents, kung natutumba-tumba sila guys, nahaharangan niya. So hindi natutumba. Parang nakakatulong din para hindi na magalaw yung succulents nyo or yung cactus nyo. So lalo na guys sa mga Echeveria succulents, nakakatulong talaga to para hindi makadikit yung leaves nila sa soil mix. So kapag nagdilig tayo, hindi mababasa yung leaves. Hindi mabubulok yung leaves. Kasi kapag nakadikit yung leaves ng succulent sa lupa, may possible na mabulok. Lalo na kung matagal matuyo yung lupa na gamit nyo. Or walang masyadong init sa area nyo. So, ayan na guys. Maganda na silang tingnan after nating maripat. And malagyan ng toppings. Ayan. So, yung isa natin ito guys, niripat ko din yung variegated lactea, si White Ghost. So, pinasok ko na siya sa loob ng greenhouse kasi baka maano dito ng manok. So, yan. Hindi ko naman ginagalaw dyan guys kasi wala pa akong malagyan sa kanya doon sa loob ng greenhouse. And sa labas kasi guys, masyado nang marami tayong mga halaman. So, wala nang mapaglagyan sa kanya. So, hanapan ko pa siya ng area. So, yan na guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!